Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na to with evidence. Ako mga kabibig, eto na ang pinaka-trending news na ating pag-uusapan ngayon. Handang bumaba pansamantala si Benny Abante at saka si Dan Fernandez. Saan bababa, kabibig? Bumaba naman sila. Bababa bilang Quadcom Committee. Bakit, kabibig? Sayang, gusto namin si Dan Fernandez at Benny Abante. Talaga ba? Dahil ito sa kaso na pwedeng isampa ni Pangulong Duterte. Natakot sila. Natakot sila sa subornation of perjury na isasampa ni Pangulong Duterte. Gigil na gigil si Dan Fernandez at Benny Abante ngayon sa Quadcom. At handa pala, gigil na gigil si Dan Fernandez ba kung bakit hindi pumunta si Pangulong Duterte sa Quadcom hearing ngayon. Sabi pa ni Dan Fernandez, meron siyang hinanda 20,000 na questions. 20,000. Grabe ha. 20,000 na mga questions ang kanyang hinanda o hinanda ng Quadcom para kay Pangulong Duterte. Ganun na ba? Ganun na ba ka-intelihente itong mga Quadcom? Ano kay mga question? Ano? Bakit? Why? Ganun itong... Pinashock ang mga netizens. Ganun pala sila kahanda. So, pinaghandaan pala nila si Pangulong Duterte. Akala ko in aid of legislation, para yatang naging hukuman na ito. Na kayo ang mga hukom. Kayo ang mga judge na 20,000 questions. Ano mga questions yan? Is that related sa in aid of legislation nyo? Or in aid of distraction nyo sa mga Duterte? Lalong nakita ng mga tao ba na itong Quadcom hearing ay talagang gusto lang siraan ang mga Duterte. Ang ingay-ingay ng motor kasi galit na sila ngayon sa mga adik. Ito ha, tinablan din pala ng hiya itong mga kumag na walang hiyang kinatawan ng Maynila at Laguna. Sa Japan, kung nasangkot sa katulad na kahihiyan ang isang government official, agad silang nagpapatsugi upang hindi pamarisan sa lipunan. Kaya lang sa Pilipinas, mukhang hindi uso ang delikadesa. Isang kaugaliang Pilipino ang delikadisa na ipinama ng ating mga ninuno or pinamamana. Unfortunately, some members of the 19th Congress behave like wilds in the jungle. Totoo nga Wild na wild sila. Gusto talaga nilang lahat ng mga resource person at the end of their statement, si Duterte ang may kasalanan. Si Duterte ang nagbigay ng instruction. Si Duterte ang nagsabing ipapatay ang mga mga dugurista. At inaaraw-araw nila ang papakita nito tuwing mayroong polio public hearing silang ginananap. Easy to spot them. Just look at Paduano, Acop, Abante, Pimentel, Suarez, Chua, Castro, Manuel, the members of the Young Tambalallays or Guns and the likes. Di ba mga kabibig? Kaya ito yung sabi ni Quezet Laureta Chu. Dear Colonel Hector Grijaldo, see what one man's courage can do? Oo nga. Nandahal ka Grijaldo, itong si Abante at saka si Dan Fernandez bababa sa pwesto. Pokemon Dan P. Fernandez and DOM Benny Abante has been removed from the Quadcom for the possible crime of subornation with perjury. It's all thanks to you. You have started dismantling the corrupt house of Tambayuda. You inspired many to speak out. These things can change. They're not untouchables. We will fight back against the evils of Tambaloslos and his Tambalallays. If hindi ka nagsalita, isipin ng mga Tambalallays that they can do anything. You have started the wheel turning. God will provide, Colonel Grijaldo. If they fire you, we will help you. Promise yan. So eto kabibig ha. Manood tayo sa sa video ni Dan Fernandez na para yatang kinakabahan na parang siya na ba ang susunod? Ito si Mr. John. Mr. John, are you ready to speak? Now, you prepared a lot
2,000 questions para kay Duterte. Wow, grabe ha. In fairness, si Dan ha, nag-research. Ito na kami, Big. Ito yung ano ni Dan kanina. That he mentioned in this letter is all the questions were already answered in the Senate. And that is not true. Because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. Wow! And with this, Mr. Chairman, yung pong reason niya for not to be here is not acceptable. Wow. So, Mr. Chairman, I believe that my position, in trying to inhibit ourselves, in this investigation pertaining to the number one issue that he mentioned, and also with the issue of Colonel Grijaldo, we will comply with the mandate of this Quadcom to inhibit ourselves and be a part of the resource persons that will be questioned by the members of this Quadcom. Thank you, Mr. Chairman. Wow! Nako, Dan Fernandez, hindi mo mabibilog ang utak ng mga tao. So, nagdrama ka para sabihing seryoso ka, para sabihing hindi ka guilty. So, kailangan bumaba or kailangan i-inhibit mo ang sarili mo at maging resource person ka. At kung hindi pa nagsalita si Colonel Grijaldo, gagawin mo kaya ito? Kung hindi pa kayo tinakot ni Pangulong Duterte na kakasuhan kayong subornation with perjury, hindi, gagawin mo ba to? Confident mo bang sasabihin na bababa kami sa aming pagka-committee para depensahan ang sarili namin, i-explain namin sarili namin para gawin nyo kaming resource person? Kalerke naman, Dan. Yung drama mo, tapos sayang mo, prepared ka pa ng 20,000 questions. Grabe. Kung 20,000 questions, ilang oras kayo matatapos ang Quadcom hearing nyo? So, bali ikaw lang lahat mag-question ng Kapangulong Duterte. Swerte mo naman. Diba? Sabi pa na isang netizen, nagsasailan tayo ng oras at pera. Mostly mga resource person, mga wanted. Hello? Mga wanted daw ang mga resource person. Wanted ang mga resource person ha, pero accepted ng mga kongresista. Pwede ba yon? Yung mga wanted na mga tao na hinahanap ng ating hukuman ay ginagawang resource person? Hindi ba ma-question ang credibility ng kongresistang ito? Itong mga Quadcom hearing ito? Hindi ba pwedeng itong mga kongresistang ito ang maging daan para itong mga wanted na person ay susurrender sa Pilipinas? Ginawa nilang witness. Ginawa lang resource person. Di ba questionable? You will believe on this fugitive na mga tao? So, paniniwalaan mo pa itong mga fugitive na mga tao na pwedeng gawa-gawa ang istorya para mapawalang sala? And, na-observe niyo ba, Kabibi? Sa Quadcom hearing, it's lahat ng resource person, maliban lang sa iba, ay talagang against sa mga Duterte. Wala bang mga resource person dyan na magsasabing, maganda ang ginawa ni Duterte, linis ng Pilipinas sa panahon Duterte, hindi yan ginawa ni Duterte? Wala akong narinig. Lahat or possibly most of the resource person ay against sa mga Duterte. May kaso sa mga Duterte. Wanted, fugitive, nagtatago ng ilang taon. At ngayon lumabas na hindi na si Digong ang nakaupong presidente. Di ba questionable yan? Hindi ba naisip ng Quadcom yan na, ano ba to? Mga fugitive ang ating mga resource person? Hindi ba tayo ma-question ng Supreme Court na tayo pa ang unang magtanong sa mga fugitive? Dapat sana sila para hasain, para tingnan kung talagang credible sila. Tayong mga kongresista dito, parang nagiging mga hukom na tayo dito, Di ba mga kabibig, may mga kaso pa ang mga taong ito pero binigyan yung laya para magsinungaling. At feel ko talaga naniniwala sila. Oo, parang talagang masira ang pangalan ng mga Duterte. Ganon ba ngayon ka-credible ang mga resource person dyan sa Congress? Pati mga wanted sa Pilipinas pinagbibigyan ng chance para magsalita. Hindi ba pwedeng hanapin? At sino kaya ang mga contact ng mga fugitive na ito? No? Para magsalita sa Congress. Hindi ba pwedeng ipa-priso sila? Or ipahanap sila? Diba? Kalerki talaga mga taong ito Sabi pa ng isang netizen, bakit nag-resign or magre-resign temporarily si Abante at si Dan Fernandez at Quadcom? So meaning totoo ang sinabi ni Grijaldo? Umatras na nga? Yan ang sabi ng isang netizen ha. Kasi
Kasi gusto ni para daw hindi mabahira ng masamang kulay ang Quadcom hearing, na daw sila, mag-resign na lang or bababa sa pwesto para maging maganda ang hearing. Talagang legit ang hearing. Dapat sana ang mag-resign lang, dapat buwagin na kasi nabahira na ng dumi ang Quadcom. Sa umpisa pa lang ng hearing, alam mo na kung ano ang totoong motibo. May pagdududa na ang taong bayan. Ngayong lalong nagkakatoo kasi may nabulgar ng katiwalaan sa mga ginagawang witness. Tinuturuan magsinungaling at scripted lang ang mga sinasabi sa hearing. Hala ka. Dapat itigil na talaga ang Quadcom na yan. Nagsasayang na ng pera. Ako. Ladies and gentlemen, Quadcom is now changing names to Quackcom. It only needs Grijaldo to discredit the Quadcom. Grijaldo lang talaga, no? Si Grijaldo lang talaga ang nakapagbasag sa Quadcom. In fairness, si Grijaldo ay talagang nagsalita lang so kung ano ang nalalaman niya. Na-trigger ito. Nag-trending yun. Parang nahiya si Abante at saka si Dan Fernandez, posibleng bababa sila sa pagiging committee. Baka natakot sila sa perjury, subornation with perjury ni Pangulong Duterte, takot sila. 'Di ba mga kabibig? Ay, ano ba naman 'yan? Ay, si Baste, susuportahan niya si Grijaldo. Hindi niya kayang matingnan ba na aapakan lang si Grijaldo sa mga taong ito. So magsabi lang daw si Grijaldo kung ano ang kailangan niya kasi nandiyan parati si Baste, susuporta kay Grijaldo. So kayo mga kabibig, mas lalong pinamadali ni Dan Fernandez at Benny Abante ang mga tao para mag-conclude na talagang scripted. Kasi bakit sila bababa? Kung ako si Dan Fernandez, ipaglalaban ko talaga, hindi ako bababa, bakit? Sabihin ko talaga na guilty ako. Hindi ako guilty sa ginagawa ko. I'm doing this for my job. Paninindigan ko talaga na this is the procedure sa ginagawa mong trabaho. Bakit ako bababa? Diba? Tama na may vetting, tama yung procedure namin. Bababa. What's the use of doing this job kung bababa ako? Di ba mga kabibig? So, mga netizen ngayon sabi, ay oo nga, nung bababa, baka guilty. Baka meron pang mga pasabog na ilalabas pag mag-Senate hearing na tungkol sa AGK at drug on war. Mas excited na ang mga tao sa Senate hearing. Oo nila. Baka doon, maraming mga resource person sa Kongreso na babaliktad. Mapahiya na naman ang Quadcom. Kaya ngayon, careful na ang mga Quadcom committee magtanong ng question. Pero yung iba, makikita talaga sa mga sa Quadcom ba, makikita ng ibang, ay scripted, ay ano ba yan? Wanted yung mga resource person, pwede ba yan? Yun ang mga komento ng mga netizen ngayon na parang nawawalan sila ng gana. And to think yung mga taong nanood sa Quadcom, mga chismusa lang yan. Nakichismis lang ba? Yung mga vloggers din na nanonood dyan, naghanap ng mga content. Yung mga TikTok vloggers din, naghanap din mga content. Basta ganun mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bahala na yung mga Quadcom dyan na high blood sila. Trabaho nila yan. Gusto nila yan panindigan nila. Ewan ko kung saan papunta yung Quadcom hearing na yan. Anong batas ang pwede nilang gawin para sa sabay ng Pilipino? Diba mga kabibig? Yan lang po. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.